Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Lipad naman tayo ng Qatar Masters katatapos lang ng round number 6. Pasadahan nating i-analyze ang naging laro ni world number 1 Magnus Carlsen kontra sa 17-year-old international master Samant Aditya ng India. Ito po yung napabalita na in 8 months, sa loob ng 8 months, nakuha yung 3 GM norms plus yung rating na paabot ng 2,500. Yan kasi ang requirements to become Grandmaster. 3 GM norms plus 2,500 flat rating. Lampas pa yung rating nyo. Kaya siya po ay 83rd Grandmaster ng India. Siguro proseso pa sa FIDE Congress. Once na ma-approve yun, lalabas na ang title niyan. Ibang klase ang batang ito, matindi no? Pero uubra ba siya? Kay Magnus, ang ginawa nag E4, E5 si Magnus, Knight F3, Knight C6, tinirahan ng Ruy Lopez, A6, Bishop A4, Knight F6, Castle, B5, ayan, napaka-typical pattern, Rook E1, napaka-classic Ruy Lopez, Castle, H3, at nag-Knight B8. Ayan, panahon pa ni Paul Morphy talagang nakikita na ang ganitong Ruy Lopez. Nag-D4, Knight BD7, Knight BD2, Bishop B7, Bishop C2 muna para makapihit ng knight, makamaniobra sa G3 at may magbabantay sa E4. Rook E8, Knight F1, Bishop F8, Knight G3, G6. Ayan, magpa-fiangketo si Magnus. Nag-A4 para may basag sa B5, Knight B6, B3, capture, capture, A5. Ayan, good move para walang A5 na pang-istorbo sa knight. Rook B1, control, Bishop G7. Ayun mga kamatyas, yan ang lumalabas na novelty dito dahil sa mga nagdaang laban, Bishop A6 ang palagi ang ginagawa dito. Pangalawa, yung Queen C8. Ngayon pa lang nilabas ni Magnus ang kaniyang natatagong Bishop G7. Tingnan natin. Kumapture, takes, 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 at nag-Rook B5. Aba, double attack. Pipingasin ng po ni Magnus Knight FD7 depensa, capture, pero may Rook A8 na habol. Ayan, kumbaga pasakali lang ni Magnus. 1 pawn down siya pero babawiin niya din. Kinapture, capture, Bishop E3. Ayan, dito, wala pang Rook A1. Sasabihin ko sana Rook A1. Kaso, nakabara pa yung Bishop. Okay, umangat muna, bumagsak ang A4. So, quits na. Bawi. Rook B1, atake sa Bishop muna, ilag, Rook B4. Ayun, pinapakapture yung pawn sa C3 pero nag-Bishop F8 lang. Pangpaalis lang dyan sa tore na yan. Kasi may Rook C4 Genius din si Aditya. At nag-Rook C4, Knight AC5. Parang alanganin yung tore dyan. Baka mamaya biglang tamaan ng threat na hindi makakaalpas yan Capture. Okay na. Good mo ban. Takes. Knight takes E5. Ay, oo, may ganon. Kasi pag kinapture, may bawi. Pero dito, mga kamatyas, hindi nagpahuli si Magnus. Laging may bawi. Ano kaya yung magandang tira na yon? Sa ilang sandali lang, pakiguess nyo po, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Bishop takes F2. Excellent move. Laging may bawi. Rook C5, F6, depensa muna. Ang malaking problemang nakikita ko dito, yung tore sa C5. Imagine niyo po, isang dikit lang ng king sa D6. Paano yan? Walang uuwian. Bishop B3 checking F8. Yan na destinasyon King E3, Rook A7. Kasi magbi-Bishop D5. Oo. Knight E2, good move. King E7. Knight D4, good move ulit. King D6. Rook takes. Persado yan. Takes. Knight B5 check. Sakto. Galing ni Aditya. King E5. Bishop D5. Yun lang mga kamatyas. Bumi ang tira na yan. Brand X. Ito po ang tira. Pasukin na talaga yan. Capture, capture. Tapos Bishop G8. Mga likot doon.
Pag nag-H6, Bishop F7. Pag nag-G5, Bishop E8. Ayan. Bishop versus Knight. Yun nga lang, syempre, mas maraming lundag na magagawa dito ang Knight. No? May mga ikot-ikot yan dyan, pero kayang-kayang sanggahin ng Bishop kung accurate lang talaga galawan. Kailangan maingat din ang puti dito. Pero yan ang gusto ni Stockfish. Kaso ang ginawa Bishop D5 eh. Naghangad ng mas malaki si Aditya pero hindi pala eksakto. Kakapturing yung knight na dumidepensa, nag-rook A6. Good move. Knight takes rook. Yan ang matindi, rook A5. Siguro ang natanaw lang dito ni Aditya, mag-rook B6 lang. Baka yan lang ang natanaw tapos may ganun. May ganyan. Pag nag-rook A6, babalik. Magre-repetition of moves. Kaso, nag-rook A5 eh. Knight E6. Hindi makapture yung knight kasi may rook C5. Tuhog. Makukuha ang isa. Ay, galing. Knight E6, Knight E7, Bishop C4, Rook A4, Bishop B3, Rook takes E4, bumigay na King D3 at Knight D5. Ganong katindi si Magnus. Resign po si Aditya. Ganong katindi, no? Pag binigyan mo ng isang kisap ng bad move tapos kakagad kay Magnus. Kaya para talunin mo si Magnus, yung parang ginawa ni Soleiminov, yung napaka-ingat, accurate, tapos may mga bitaw na mga sacrifices na unexpected na malalim, yung mala computer engine. Yun ang tatalo dyan. Pero kung hindi ganon ang ia-apply kay Magnus, wala na. Mahirap. Mahirap lumusot. Okay, ito po ang kanilang standing after round number 6. Silipin natin, sino na ba ang leading? Ayan, nangunguna si Super Grandmaster Sindarov Jakovir ng Kazakhstan. Aba, puro taga Kazakhstan ito ah. Uzbekistan, sorry. Uzbekistan, magkatunog kasi. O, taga Uzbek. Sindarov, Yakubweb. O, kateammate ni ano to, ni Abdusatorov. Nasa taas. Narayanan, Erigaisi, Nakamura. Ayan, si Nakamura. O, si Magnus nakahabol na, pang-8 na, 4.5 points. Nako, habulin ni Magnus ito. At ang round number 7, ang kalaban ni Magnus, Indian na naman. Si Kartikeyan. Puro Indian yung kalaro niya. Dami kasing Indian players dito eh. O, isa na namang Indian ang kailangan niyang pisakin para makahabol talaga siya sa taas. Pero 0.5 lang ang leading. 4.5 si Magnus. Delikading na sila kay Magnus niyan. Delikado na yan. Ang dikit na eh. Mga ilang rounds pa. Nako. Round number 7, 8, 9. 9 rounds, 3 rounds to go. Baka mag-champion pa si Magnus pag in-straight niya yan. So, hindi pa tapos ang laban. Nako, hindi talaga si Magnus humahabol. Okay, si Sindarov, tibayan mo sa taas. Kasi talagang habulin ka ni Magnus eh. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Update tayo sa magiging round number 7 fight. Yan po ang ating antabayanan. Maraming salamat. Sana po na-update kayo, na-inform. At sa mga hindi pa po nagpa-follow sa ating Facebook page Kamatyas, mag-follow na kayo doon kasi pinopost po namin ang aming mga tournament events ng Kamatyas. Malay nyo, pwede kayo maglaro doon o kaya may i-refer kayong player in the future na po pwede maglaro. Ayan, so doon po namin pinopost ang mga importanteng tournament details ng Kamatyas at iba pang mga importanteng announcements. So mag-follow na po kayo sa ating Facebook page Kamatyas. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.